Mga bata, nais ni teacher na tumayo muna ang lahat. Angel, anak, maaari mo bang pangunahan ang ating panimulang panalangin? Amen. Magandang umaga mga bata. Kumusta ang lahat? Mabuti naman. Hayaan niyo ko magpakilala. Ako nga pala si Nurhair M. Jama at maaari niyo kong tawaging Teacher Jams. Ngayon, bago kayo umupo, nais ni teacher na tignan niyo ang inyong mga paligid. Kung may nakikita kayong basura, pulutin at pwede nyo lagyan sa inyong bag o di kaya sa inyong bulsa. At maaari lang ito itapon kapag tapos na ang ating klase. Pagkatapos niyong linisan ang inyong kapaligiran, ay ayusin ang inyong mga upuan. At maaari na kayong umupo at dapat maayos. Ngayon ay magtala na ng liban si teacher. So gamit ng aking listahan ng inyong mga takdang upuan. Mahusay, mukhang walang lumiban sa ating klase ngayon. Bigyan ng masigabong palakpakan. Ngayon, kapag si teacher ay nasa harapan at nagtuturo ano ang inyong dapat gawin. Yes? Tama, dapat makinig kay teacher nang sa ganun ay maintindihan nyo ang tinatalakay niya. Yes? Ano ba? Tama, itaas ang kanang kamay kapag may nais na sabihin. O di kaya, kung gusto niyo sagutan ang mga katanungan ni teacher. Meron pa ba? Mukhang wala na. Galing. So ngayon ay may inihandang insentibong chart si teacher. So mga bata, ano ang napapansin niyo sa ating insentibong chart? Yes? Tama, may dalawang paaralan. Meron pa ba kayong napapansin? Ikaw? Tama, may dalawang tao at may hawak na papel. Ngayon, tignan natin kung tungkol saan ba itong insentibong chart na to. So, may pamagat ito. Ang pamagat ay tulungan natin ang mamamayan. So, base dito sa dalawang eskwelahan, ay nagpatatag ang ating pamahalaan na free education para sa lahat ng mga estudyante. At dito naman sa dalawang tao na to ay gusto niyang magbayad ng buwis, ngunit kulang ang kanyang mga pera. Ngayon, paano ba natin sila matutulungan? Yes? Tama, itaas ang kanang kamay at sagutan ang mga katanungan ni teacher. Meron pa ba? Tama, mag-participate sa kada aktibidad na pinapagawa ni teacher. So, dapat gawin nyo yon at may makukuha kayong puntos. Naintindihan nyo ba, mga bata? Mabuti naman. Ngayon ay may inihandang na tula si teacher. Handa ba kayo para sa ating tula? Naman na yun. Sandali lang, mga bata. Ang pamagat ng ating tula ay pamahalaan at mamamayan. Ngayon, maaari bang tumayo muna ang lahat? Bago nyo basahin ang ating tula, si teacher muna ang babasa bago kayo. Naintindihan ba? Mabuti naman. Okay, ngayon babasahin na ni teacher. Pamahalaan at mamamayan. Pamahalaan, gabay ng bayan, nagpapatupad ng batas at kapayapaan, nagbibigay serbisyo, tulong at proteksyon upang umunlad ang ating lipunan. Mamayan, katuwang sa pag-abot,
tapat na nagbabayad ng buwis, sumusunod sa batas at nagmamalasakit. Sa bayan ay laging handang tumulong. Sama-sama tayong magtatagumpay, kaunlaran sa bansa ay makakamtan. Sa tungkulin nating lahat, ang pag-asa ng bayan ay sisikat. Nakasunod lang ba kayo mga bata? Mabuti naman. Ngayon ay kayo naman. Pangkat 1 at 2. Okay, basa. Magaling. Ngayon ay pangkat 3 at 4. At ang panguli, sabay-sabay nating babasahin. Sama-sama tayong magtatagumpay, kaunan sa bansa ay makakamtan. Sa tungkulin natin lahat, ang pag-asa ng bayan ay sisikat. Ano yon? Mukhang nakalimutan ni teacher. Sige nga, pasensya na mga bata. So mula kay Aileen hanggang kay Iya ay ang pangkat 1. Mula naman kay Erica hanggang kay Jocelyn ay ang pangkat 2. At para sa pangkat 3, magsisimula kay Rizalyn hanggang kay Emmy ay ang pangkat 3. At para sa pangkat 4, mula kay Farson hanggang kay Nadrian ay ang pangkat 4. Alam niyo na ba kung saan pangkat kayo nabibilang? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, tapos na tayo sa ating tula. Susunod ay may papakita na larawan si teacher. Ang gagawin niyo lamang ay sabihin niyo kung saan ba siya nararapat. Dahil konektado ito sa ating tula. Mga bata, maaari bang sabihin? Maaari bang sabihin kung saan ba ito siya nabibilang? Sa stanza 1 ba? Sa stanza 2? Sa stanza 3? Ito mga bata. Yes? Sa stanza 1? Mga bata, sang-ayon ba kayo sa sagot ni Jocelyn? Tama ang kanyang sinabi. Dito siya nabibilang sa pamahalaan dahil ang pamahalaan ay nagbibigay siya ng libreng arskaldo sa mamamayan. Sunod na pangalawang larawan ay ito. Mga bata, saan to siya nabibilang? Sa stanza 1 or sa stanza 3? Yes? Sa stanza 2? Tama bang ang kanyang hinula, mga bata? Sang-ayon ba kayo? Okay, tama ang sinagot ni Farson. Bibilang siya dito sa mamamayan. Bakit? Dahil ang mga mamamayan ay tinutulungan din ang sariling mamamayan. Kung saan, nagbibigay sila ng mga libreng pagkain sa mga kapitbahay. At ang panguli, may naiwan pa. Ano kayo naiwan na stanza? Tama. Ito ang naiwan. Ibig sabihin, pagsama-sama, pagtutulungan ng mga mamamayan at pamahalaan. At ito ang litrato na to. So, ang pamahalaan ay nagbigay ng mga programa or mga event na kung saan kung sino ang sasama sa mga programang ito ay mabibigyan ng mga pera. So, di ba? Maglinis ka lang ay may pera ka na. Kaya lahat ng mga ibang mamamayan ay nag-participate dito sa programang ito. At nagpapaywatig ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan. Naintindihan lang ba, mga bata? Mabuti naman. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong tatalakayin, ay may mga
ipapakita mo na si teacher na mga larawan din. Sandali lang mga bata. Tatanggalin lang to ni teacher. Mga bata ha? Mga bata, may napapansin ba kayo dito sa Pisara? Yes? Tama, mga salita. At yung mga salita nito ay nagiging una ay may papakita muna na larawan si teacher. At sasabihin niyo kung saan siya nabibilang ayon base dito sa mga salita na dinikit ni teacher sa harapan. Mga bata, maaari niyo bang sabihin kung saan ba ito nabibilang? Yes? Nabibilang ba siya sa pagbubuti ng mga bata? Sang-ayon ba kayo sa sagot ni Angel na nabibilang daw ito sa pagbubuti sa panipunang kalagayan ng mamamayan? Okay. Mamaya ay malalaman natin kung tama ba yan. So, ilalagay natin siya dito. Sunod. Ito mga bata, saan ba ito siya nabibilang base sa larawan na to? Yes? Dito ba siya nabibilang mga bata? Sang-ayon din ba kayo sa panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng bansa? Sige, nalaman natin yan mamaya. Sunod na larawan. Oh, bilis ng kamay, yes? Okay. Mamaya, lalaman natin kung tama ba ang inyong mga nahula. Ito mga bata. Yes? Okay. Dito. Patapos na mga bata, 4 na lang ang natitira. Ito, ang dami nagtaas ng kamay, yes? Pasensya na mga bata. Dito ay hindi siyang letra D, kung hindi, letrang S siya. Nagkamali lang si teacher ng pagsulat. Ito ay pagbabayad ng buwis. Yung salitang dapat isulat ni teacher. Kamali lang. Okay, mga bata. Pasensya na. Sunod ay ito. Yes? Okay. So, dito daw siya nabibilang. At malalaman natin yan mamaya sa ating talakayan. Ito mga bata. Oh, mukhang alam talaga. Sa likod naman tayo, yes? Na Adrian? At ang panghuli, gusto niyo ba? Obvious naman, di ba bata? Mga bata na ito na lang natitira at ito din ang natitirang larawan. Okay natin. Mga bata, base sa ating mga sa tula, sa mga larawan, sa mga salita na dinikit ni teacher, at may mga idea ba kayo kung anong bago natin tatalakay ngayong araw? Yes? Meron pa ba? Pero bago muna mukhang hindi pa handa. Magbalik aral muna tayo. Mga bata, ano yung tinalakay ni teacher nung nakaaraang araw? Yes, Emmy. Tungkol sa likas na yaman. Tama.
Mukhang naalala ni Emmy. Ngayon, sino ang makapagsasabi kung or sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng likas na yaman? Yes. Yamang tubig. Meron pa ba? Yes, ang galing. At dahil naalala nyo ang ating nakaraang, ang tinalaki ni teacher ng nakaraang araw, ay may makukuha kayong puntos. Ito. Oh, ayan. Meron nang nakapasok na estudyante sa pangkat 1 at meron ng pera ang pangkat 3. Mga bata, maasahan ko bang lahat ay mag-participate sa ating talakayan? Okay. Aasahan niya ni teacher, ha? Ngayon, may mga idea na ba kayo na sino sa inyo makapagsasabi kung ano siguro ang bagong tatalakay ni teacher ngayong araw? Magbibigay si teacher ng 3 puntos. Ay, wow! Siya ang nagtaas ng kamay. Yes. Erica? Tama. At dahil dyan, makakatanggap ka ng 3 puntos. Pangkat 4, habol-habol ha. Dahil wala, hindi pa kayo nakapag-participate. Inaasahan ni teacher, dapat nagataas kayo ng kamay. Maasahan ko ba yan? Mabuti na. Ngayon, ang sabi ni Erica ay tungkol daw to sa pamahalaan at mamamayan. Tama. Ngunit, hindi lang tungkol sa pamahalaan at mamamayan. Kung hindi, tungkol ito sa tungkulin ng pamahalaan at mamamayan. Ngayon, tatalakay ni teacher ang tungkulin ng pamahalaan. Mga bata, pakibasa. Okay. Salamat mga bata. Una ay panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Mga bata, saan ba ang tama ba? Ang nahulaan nyo? Nandito. Sa tingin nyo mga bata, tama ba? Okay. Tama. Dahil base dito sa ating larawan, si President Duterte ay inaalagaan niya ang mga mamamayan sa Pilipinas at nagkakaroon din siya ng komunikasyon at maayos na relasyon sa ating mga kapitbahay na bansa. Ngayon, bakit ba tama? Dahil panatiling ang kapayapaan at kaayusan ng bansa para ligtas ang lahat mula sa anumang uri ng karahasan sa loob man o labas ng bansa. Base dito, ang pamahalaan ay dapat maayos niyang inaalagaan ang mga mamamayan sa loob ng bansa. At hindi lang dapat sa loob, pati na rin sa labas para hindi rin magkaroon ng magulo or mga misunderstanding mula sa iba. Dapat maayos ang relasyon natin sa ibang bansa at dapat yung pamahalaan maayos din ang relasyon sa kanyang mga mamamayan. Tama. Yung una niyong sunod ay pagpapabuti sa panipunang kalagayan ng mga mamamayan. Pakibasa nga mga bata. Salamat. Pagbubuti sa panipunang kalagayan ng mga mamamayan ay ang pagtulong para maging mas maganda ang buhay ng mga tao. Saan kaya dito?
Yes? Tama, nandito. Sa tingin mo, Jennifer, sa tingin mo, tama ba na dito nabibilang ang larawan na to sa pagbubuti sa panlipunang kalagayan ng mamamayan? Bakit? Tama, dahil ang ginagawa ng pamahalaan ay nagbibigay siya ng libreng edukasyon at mga libreng yung mga libre na sa ospital. Bakit? Tingin niyo bakit? Yes. Okay. Tama din ang inyong sinabi dahil sabi nga dito ay ang pagtulong para maging mas magandang buhay ng mga tao. At yun ang pinapakita sa larawan na ito na konektado sa pagbubuti sa panlipunang kalagayan ng mga mamamayan. Magaling! At may nahulog yung mga larawan na dinikit ni teacher. Naintindihan lang ba dito sa pangalawa? Doon naman tayo sa susunod. Pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran. Pakibasa nga. Okay. Maraming salamat sa pagbasa. At ito ang pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran. Mga bata, ito ang larawan na nakadikit dito. So, tingin nyo ba? Tama ba? Yes? Mali. Dahil, ang totoo niyan ay tama ito mga bata. Hindi porket may nakasulat ng komunikasyon ay dapat may komunikasyon din dito. Dahil, ang ginagawa ng mga tao na ito ay pinapaunlad at inaayos nila yung mga kalsada para mapabilis ang transportasyon ng mga tao para mabilis sila makapunta sa kanilang eskwelahan, sa kanilang mga trabaho. Naintindihan ba? So tama ang napili nyo na dito siya nabibilang sa pagpapaunlad ng kabuhayan at kaunlaran. At hindi lang yon. Hindi lang sa transportasyon, kundi pati na rin sa kalakalan. Yung sa kalakalan yung mga business ng mga tao, yung mga negosyo, kaya ng mga sari-sari store, na meron silang negosyo sa mga paggawa ng sapatos, mga panggamit na eskwelahan, mga gano'n. So tama siya. Naintindihan lang ba mga bata? Mabuti naman. Sunod ay pagpapatupad ng katarungan at kapayapaan. Mga bata, pakibasa nga. Maraming salamat. Mga bata, sa tingin nyo, saan dyan ang pagpapatupad ng katarungan at kapayapaan? Yes, tama. At nandito siya. At ito ang larawan na sinabi nyo na konektado doon sa salita. Sa tingin nyo, tama ba na ito ay nabibilang sa pagpapatupad ng katarungan at kapayapaan? Yes? Bani? Sabi si Bani ay sang-ayon. Kayo ba? Sang-ayon din ba kayo? Paano nyo nasabi? Yes, tama. Dahil balanse ang mula nga sa salitang makatarungan or pantay-pantay at makatarungan ang trato sa lahat ng tao. Dito pinapahiwatig ang dapat balanse ang pagtrato sa isa't isa. Mapababae ka man or lalaki ay dapat balanse yung trato mo. Hindi porket merong halimbawa na lang siguro ay yung sa mga engineering, di ba? Sino sa inyo gusto maging engineering? Wow! So yung engineering ba para lang ba sa lalaki? Hindi. Para din sa tama. Para din sa pwede rin siya sa mga babae. Dahil meron din mga babae na may kakayahang
di kaya marunong din sa engineering. Sunod ay yung rich at poor. Tama. Kanina mo pa sinasabi. Rich and poor. Dapat pantay-pantay din ang trato kung mayaman ka man o mahirap. Dahil lahat naman tayo ay pareho lang. Dahil lahat naman tayo ay tao. At nagkakamali rin tayo. So tama yung pagpapatupad ng katarungan at kapayapaan. Naintindihan niyo lang ba para sa tungkulin ng pamahalaan? Magaling. Ngayon ay susunod naman tayo sa tungkulin ng mga mamamayan. Pakibasa nga. Salamat. Sa pagbabayad ng buwis. Para may pondo ang gobyerno at magawa ang serbisyo nito sa bansa. Nasaan na siya? Nandito. Pagbabayad ng buwis. Obvious naman, di ba mga bata? Sino ba yung nagsagot? Tama, si Erika. So tamang yung sinabi dahil maliwanag naman na ang tao ay may hawak siyang pera at may nakasulat na tax. Sa Tagalog naman ay buwis. Kung saan magbabayad siya ng mga binabayad, kuryente at tubig. Tama yon. Dahil dyan ay makakuha ka ng puntos. Pangkat-apat, dapat nagtataas kayo ng inyong mga kamay. Dahil wala pa kayong puntos. Yung teacher, lahat ay mag-participate. Mga pangkat-apat, naintindihan lang ba ako? Taasan yung mga kamay. Okay? Huwag mahiya. So tama na ang larawan nito ay nabibilang sa pagbabayad ng buwis. Sunod ay pagpapaunlad sa sarili. Mga bata, pakibasa nga. Salamat. Pagpapaunlad sa sarili. Pagsusumikap na mag-aral ng mabuti at paggawa ng tama. At nasaan yun? Nandito siya. So halata din sa larawan na may dalawang, sige nga, tama, may dalawang bata at sila ay gumagawa ng kanilang takdang aralin. Sabi ni Rasmin. Tama rin ang inyong hula dahil dito siya nabibilang sa pagpapaunlad sa sarili. Galing sa salitang na mag-aaral na konektado talaga dito sa larawan. So, kailangan tungkulin din ng mga mamamayan na kailangan natin mag-aral. Nang sa ganon ay umunlad ang ating kaisipan at maiwasan natin yung mga maling desisyon, di ba? At yung mga desisyon dapat nakabubuti sa atin at nakabubuti din sa mga tao na nakapaligid natin. At tama siya. Sunod ay pagtangkilik sa produkto. Pakibasa mga bata. Maraming salamat. Pagtangkilik sa produkto, pagbili ng mga pagkain o kagamitan na galing sa Pilipinas. At nasan? At nandito. Pagtangkilik sa mga produkto. Mga bata, sangayon ba kayo na ito ang produkto ng mga ng Pilipinas? Magaling. Tama ang sagot ninyo. Dahil ang mais, hito, palay, tubo, bangus, bulak at niyog, marami pang iba, ay produkto ito ng Pilipinas. Dapat bumibili tayo ng ating sariling mga produkto para mas lalong umunlad ang ating bansa. At hindi lang yun. Dapat kung may kaibigan kayong mga dayuhan, sabihin nyo din, may binibenta kami. Naintindihan lang ba mga bata? Sige nga, sino paliwanag sa pagtangkilik sa produkto? Yes, Angel? Magaling. So, ang pagtangkilik ng produkto ay para rin tungkulin din ito ng mamamayan para mapaunlad din ang bansa.
At ang panghuli ay matapat at matalinong pagboto. Pakibasa. Maraming salamat mga bata. At dahil ito na ang naiwan, at tama na rin. Diba? Obvious. Halata na mga bata. Matapat at matalinong pagboto. Mga bata, di ba tapos na ang eleksyon? Nakaboto ba ang inyong mga magulang? Nanalo ba ang kanilang napiling kandidato? Yung iba, oo. Yung iba naman ay hindi. Basta ang alam lang nila yung mga background ng mga kandidato. Matapat at matalinong pagboto. Mga bata, kapag kayo ay malaki na, dapat matapat at matalino din ang pagboto nyo. Nung sa ganon, mas lalong paunlad ang ating bansa. Dapat pumipili tayo ng mga taong na handang tulungan ang mamamayan at ang ating bansa para mas lalong umunlad. Diba? At yun ang pagtatapos ng ating ng tungkulin ng pamahalaan at tungkulin ng mamamayan. Mga bata, naintindihan nyo ba? O sige, ngayon ay may mga katanungan na si teacher. Dapat magtaas ng kamay. Pangkat 4, inaasahan ko na may magtaas ng kamay sa inyo. Okay, kubayaan nyo na yan. Pangkat 4, sa tingin nyo, magkaiba ba ang tungkulin ng pamahalaan at tungkulin ng mamamayan? Yes. Jumahari. Tama. Magkaiba sila dahil ang pamahalaan ay tungkulin niya na dapat maayos ang bansa at tinutulungan din ang mga mamamayan. At yung mga mamamayan naman ay tinutulungan nila yung kanilang mga sarili, kanilang mga kapitbahay at dapat nag-participate din sila sa mga proyekto ng mga pamahalaan. Ngayon, ay pala. Dahil nagtaas na ng kamay ang pangkat 4 ay may makukuha na kayong 2 puntos. Yay! May 2 puntos na sila. Ngayon ay tatanggalin mo na ito ni teacher. Sandali lang mga bata. Maganda kayo mga bata dahil may mga katanungan si teacher kung talagang naintindihan nyo. Ano sa tingin nyo ang pamagat ng ating bagong talakayan? Yes! Wow, nagatas ng kamay ang pangkat 4. Jumahari ulit. Sige. Tama, tungkol sa tungkulin ng pamahalaan at tungkulin ng mamamayan. Sunod, sino ang pwede makapagbigay ng tungkulin ng mamamayan? Yes, Angel. Tungkulin ng mamamayan ay halimbawa ng pagbayad ng buwis. Tama, ang galing naman. Ito. Sino naman makapagbibigay ng tungkulin sa pamahalaan? Ulit. 1, 2, 3. Yes, na Adrian. Tungkulin ng pamahalaan ay kaayusan ng ano ulit? Kapayapaan at kaayusan. Tama. Nang pangkat ka ulit na Adrian. Pangkat 4, magaling. Bigyan niyo muna ang sarili na masigabong palakpakan dahil nasagot niyo ng tama ang aking mga sagot. Katanungan. Ngayon ay para mas malaman talaga ng teacher ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain. Ang gagawin nyo ay kada pangkat ay gagawa kayo ng sariling tula. Ang tula na ito ay may mensahe na kung saan mensahe para sa pamahalaan. Kung talagang nasiyahan ba kayo sa
pamamalakad ng ating pamahalaan. Kung nasiyahan kayo, ay gumawa kayo ng papasalamat sa tula na nagpapasalamat sa pamahalaan. Kung hindi naman kayo nasiyahan, ay gumawa din kayo ng mensahe para ma-improve pa ang pamamalakad ng pamahalaan. At ito ang inyong mga pamantayan. Buha, tao. Pero bago yun, babasahin ni teacher. So, meron kayong apat na puntos, o di kaya score. So, kapag ang tula ay epektibong napapahayag ng tema, may matibay na nagpapahayag at may malaking epekto. So, 4 na puntos ang makukuha nyo. Sunod, pangatlo ay ang tula ay napapahayag ng tema, may mabuting pagpapahayag at may ilang epekto. Pangalawa, ang tula ay bahagyang nagpapahayag ng tema, may ilang napapahayag at may limitadong epekto. At ang isang puntos naman ay ang tula ay nahihirapan ipahayag ang tema, kulang sa pagpapahayag at may kaunting epekto. So, ngayon, meron kayong, bibigyan kayo ni teacher na 5 minuto. Bigyan na, sige, tapos na ba? Mali na kayong mag-present. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ang lahat ng participate sa ating aktibidad. Lahat kayo ay makakatanggap ng 3 puntos dahil lahat kayo ay tama at malinaw yung sinasabi ang mga tula at yung mga mensahe sa tula. Sandali lang mga bata, maglagay na lang ng mga puntos si teacher. Ay, mukha ni teacher. 1, 2, at 3. Ibigyan niyo ng sarili nyo na amazing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, zing, 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 amazing! Ngayon, mukhang naintindihan nyo ang ating bagong talakayan. Ay, kung nakita na nila, mga bata, pupunta na tayo sa ating pagsulit. Pero bago yan, mga bata, pakibasa nga ng panuto. Okay. Saan nga ito ulit isulat mga bata? Tama, sa isang buong papel. At isulat lang ang at tama. At ito yung ang kanyang continuation. Meron kayo 5 minuto. Tapos na ba mga bata? Mabuti naman. Ngayon, kunin nyo ang inyong list. Ngayon, pupunta tayo sa ating takdang aralin. Pakibasa na mga bata ng panuto. Mahusay. Okay, tapos na ba? Okay. So, aasahan nito ni teacher aasahan nito ni teacher bukas. Ngayon ay bibilangin natin ang mga puntos. Pagkatisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangtatlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 7. Sa pangkatatlo, 6. Pangkatapat, 2, 3, 4. Ay 6 na puntos. Sino sa tingin nyo ang nanalo? Tama ang pangkat 2. Bigyan natin sila ng good job clap. G-double-O, teacher. At masigabong palakpakan sa pangkat 1, 3, at 4 dahil nag-participate din sila sa ating aktibidad at sinagot nyo din ng tama ang mga katanungan ni teacher.
Ngayon, maaari bang tumayo ang lahat? Erich, maaari mo bang pangunahan ang pangwakas na panalangin? Amen. Mga bata, bago umalis, siguraduhin maayos ang upuan. Mga basura, mga bata. Ngayon, paalam na mga bata. Magkita tayo bukas. Paalam!